Nag-live po tayo ngayong gabi no, dito sa East Coast area ng Amerika sapagkat nababahala po tayo dito sa parang series of report na na-publish po online sa media outfit na Rappler. Alam niyo naman po, pinupuna ko ang Rappler dahil ito ay identified na mayroon pong vested interest dyan ang mga organization sa abroad na mayroon pong connection sa Central Intelligence Agency. I'm talking about the funding operations na binubuo po ng grupong NED, National Endowment for Democracy, NED. Ito pong National Endowment for Democracy ay front operations org ito po na ginagamit ng Central Intelligence Agency para po mangialam, manghimasok sa mga bansa na gusto nilang targetin for intervention and information and influence operations. The way they are doing it in the Philippines, na pinapakialaman po nila ang mga pangloob na usapin at pamamaraan ng mga programa, patakaran o polisiya ng gobyerno. Especially during the time of former President Rodrigo Duterte. Kaya ako po ay critical about the integrity and the purpose of Rappler. Pero dahil po may mga tinatawag naman tayong objective observation na nagagawa ng ating karanasan, nakita ko po na may maganda silang sinulat at binasa ko. Ito po yung paglaganap ng kasong rape, sexual abuse, at iba't ibang karahasang sexual na ginagawa ng mga leaders ng Kabataan Party, ng Anak Bayan, and even ng League of Filipino Students, which are all, I confirm today, at inuulit ko yan in several instances, na ang mga naturang organisasyon ay prente o cover at ito ay pinapaandar, nilulubugan at nilalanguyan yan ng mga kadre at organizers ng Communist Party of the Philippines. Nagre-recruit po yan para sa New People's Army at konektado din po sa National Democratic Front upang isulong po ang mga gawaing pang-terorismo na ipinapatupad ng CPP, NPA, NDF. At itong grupo ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan, League of Filipino Students po, ayon doon sa ulat ng Rappler, ang dami pala nilang biniktima, at least in the last 10 years, mga kapatid, mga kababayan, na umiral po ang grupong ito, napakarami po ng mga reklamo ng pang-aabusong sexual at karahasang sexual na ginagawa po nila laban sa mga kabataan. Ang iba po mga minor de edad pa na nare-recruit at the age of 15 years old or even 14 years old. No? Ang isang story na nakakuha ng atensyon ko kanina ay itong si Mika. No? Hindi ko alam kung saan nila pinatakbo kasi parang nagkandidato o kaya naging nominee ng Kabataan Party, I think in 2016 or 2019, no? Hindi ko po hawak kasi yung kopya na sa cellphone yung balita. Itong si alias Mika po, na-interview siya ng parang investigative reporter ng Rappler. At pinag-usapan doon ang naranasan po niyang paulit-ulit na panggagahasa o rape sa mga leaders at organizers ng Kabataan Party. At ganon din po ng Anak Bayan. Kasi magkakasama lang po ito, iisa lang po ang nagpapatakbo niyan, yung mga grupo yan nila Raul Manuel, nila Sara Ilago noon, at ngayon po ay nasa Kongreso sila ulit. No? Yung Kabataan Party ay project ng Communist Party of the Philippines para po sa party list para makapag-infiltrate sa Congress. Then mayroon din po na Kabataan Organization na parang loose organization na nagre-recruit sa hanay ng mga kabataan high school at mga even sa college and out of school youth para magsilbi na parang volunteer youth organization daw. Pero actually front organization din siya ng Communist Party of the Philippines. Itong Kabataan Organization. Yung Kabataan Party po sa party list yon. So magkakapatid. Opo, magkakapatid yan, magkakadugtong. Yung Anak Bayan po, naging founding member po ako niyan. Noong November 30, 1998, nung kabataan ko pa. At yan po ay binubuo ng CPP, NPA, NDF sa urban activities.
For example, sa mga out of school youth, sa mga estudyante, at ang layunin po niyan ay magsulong ng tinatawag na National Democratic Struggle. Pero actually, sa katotohanan, yan po ay political line na ibinabandela ng CPP, NPA, NDF. So yung tinatawag nilang National Democratic Line or National Democratic Struggle ay pangpa-inganyo sa mga kabataan na kunwari aktivista ka lang. So itong anak bayan po, ang history pala niyan ay binuunan ng mga kabataang kadre na kagaya po ni Ka Eric, nila Renato Reyes nung kabataan namin. At ang maalala ko, ang National Founding Assembly niyan ay ginawa po dyan sa isang elementaryang paaralan dyan sa may Payatas, Quezon City. Ang pagkakaalam ko. Sa urban poor area, sa may Basurhan. Kaya hindi ko po makakalimutan yung anak bayan. At nagulat ako, mayroon pong underground organization yan, mga kababayan, mga kasambayanan. Ang youth sector or underground organization po ng CPP, NPA, NDF sa sektor ng kabataan at estudyante ay ang Kabataang Makabayan, KM. Ang KM po or Kabataang Makabayan ay hindi po front kundi underground mass organization, UGMO. Pag underground mass organization po, ito ay direktang sumasama, sumusuporta at nagre-recruit para sa New People's Army at sa armadong pagkilos ng NPA. At member ito ng NDF. So ang Kabataang Makabayan po, sorry, patago at palihim po. Mag-water lang si Ka Eric kasi ayan. Ang Kabataang Makabayan, underground. Pag sinabi pong underground organization, patago, lihim, at konektado sa armadong pagkilos. Ito po ay nakabaon at nakatago sa loob po ng Kabataan Party, sa loob po ng Anak Bayan, sa loob ng League of Filipino Students, sa mga student council, sa mga student publication. Kaya may front organization. So hindi lahat po ng kabataan na miyembro ng Kabataan Party, miyembro ng Kabataan Organization, ng Anak Bayan o ng League of Filipino Students ay alam nila o nare-recruit sila sa Kabataang Makabayan. Hindi po. Ito ay patago, palihim na nagre-recruit within the organization ng front organizations like Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan, LFS, nakabaon po sa loob niyan ang Kabataang Makabayan. At ang Kabataang Makabayan, miyembro po ng National Democratic Front. At ito po ay nagre-recruit para sa New People's Army, para maging armado ka o kaya ay sumuporta sa armado. Yon. So itong Anak Bayan, Kabataan Party at Kabataan Organization at League of Filipino Students, inaakusahan po ng paulit-ulit na kaso ng sexual abuse, rape, and sexual molestation. At may mga minor de edad po na ginawa nila ito. Nasa storyline po ngayon ng online news na Rappler. Kung mapupuntahan po ninyo, nag-carry po o binitbit po ng Rappler ang story na ito tungkol sa Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students. Sa mga ulat na nakuha ko po sa Rappler ngayong araw na ito, nagpapakita po na hindi bababa sa 10 ang mga naabuso na mga kabataan, sexually molested and na-rape. Sa loob po ng 10 taon, ang nakapag-ulat lang po at nakapagreklamo ay mga 2 lang o 3. At hindi pa po ma-establish kung ang kanilang cases filed ay nag-prosper o nagtuloy-tuloy. Pero mahalaga pong matumbok ito sapagkat ang mga pamunuan ng Kabataan Party at ng Anak Bayan, which by the way nagko-crossover lang po yan, ay idinideny nila na malaganap ang kaso ng rape o pang-aabusong sexual sa mga kabataan. At pangalawa, sabi nila dinidisiplina daw nila ang kanilang mga miyembro sa pamamagitan po ng pagtitiwalag sa kanila kung mapatunayan na sila ay nagkasala ng rape o kaya ano pa mga abuso sexual na may kahalintulad po na mga pag-uulat mula sa mga biktima. Pero kadalasan po,
hindi na isasampa ang kasong kriminal sa korte natin. Nakakabahala po ito sapagkat ang ating mga school authorities, dahil nagbukas na po ang pasukan, pati high school po ay nire-recruit nila, no? Kasi pati elementary pwedeng maging miyembro ng anak bayan eh. 13 years old, 14 years old, pwede. Kaya ang mga naabuso po, nagkakaedad lang ng 16, 17 years old, mga kababayan. Yung iba, 18, 19 years old. Kailangan pong maabisuhan natin at ma-notify natin ang mga magulang na kailangan ito ay mapanindigan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education na ipagbawal po ang mga pagkilos at mga recruitment activities ng CPP, NPA, NDF na gumagamit ng mga naturang front organizations na nanluloko at nagiging daan upang mapariwara, maabuso ang ating mga kabataan. And I'm referring to the group Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization, and League of Filipino Students. O ngayon, dito dapat ipakita nitong mga mapagkunwari at mapagbalat kayo na mga grupo na nagpapakilalang sila ay mga human rights defenders. Bakit tahimik dito ang Gabriela? Bakit walang paninindigan at walang anumang mga aksyon na ginawa ang Gabriela na nagpapakilalang champion daw sila ng mga advokasya laban sa violence against women and children? O nasaan na kayo? Against rape? O, ba't tahimik kayo dahil kabalahibo ninyo at kagrupo ninyo ang gumagawa ng pang-aabuso at mga pagsasamantala sa mga kabataang kababaihan? Dahil kabalahibo ninyo ang Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students, tahimik si Arlene Brosas, tahimik din po itong Alliance of Communist Teachers, no? Na kung makapagpuna at makapagbatikos kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang linis-linis nila at ang wagas ng kanilang layunin ay napakadalisay. Ito, malaganap na iskandalo po ng pagkakaroon ng rape, sexual abuse and sexual violence na ginagawa ng mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. And yet, tahimik sila. Ito rin po ang ating panawagan ngayon sa Senado. Wala na tayong pag-asa dyan kay Madam Chair Tanim Witness na itinuturo ni alias Rene na ang ipokritang si Senator sa Hontivirus, no? Mananawagan tayo ngayon kina Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, at iba pa. Ipatawag po ninyo itong mga grupo at leaders ng Anak Bayan, leaders po ng League of Filipino Students, ng Kabataan Party, Kabataan Organization sa Senado. At sila po ay isa lang sa totoong investigasyon sapagkat hindi po natin ini-expect na magbibigay po ng katarungan at pagbibigay ng matuwid na pag-imbestiga kung ang ating tinitingnan ay ang House of Representatives. Malabo pong mangyari yan na mapaimbestigahan sila sa House of Representatives. So we're calling on the conscience block senators sa loob po ng Senado. Ulitin po natin, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, at sino pa bang pwedeng sumama dito? Senator Alan Peter Cayetano, at sina Senator Camille Villar. Imbestigahan po ninyo, ipatawag ninyo itong mga leaders ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. At ipalantad, ipalahad sa kanila sino po ang mga gumawa ng rape. Sino pong gumawa ng mga pagsasamantalang ito because they were telling doon sa isang side ng story sa Rappler na may ginawa daw sila mga hakbang such as disciplinary action, expulsion, among others. Pero nagrereklamo mga biktima dahil wala pong nag-prosper na mga kaso, kriminal. And rape is rape. Ito po ay heinous crime na karumal-dumal at hindi pwedeng palagpasin. So bakit tinatalakay po natin sa Ka-Eric live stream ngayon dito? Sapagkat ang dugtong nito ay ipanawagan natin at idemanda ang partisipasyon ng mga pamunuan ng University of the Philippines, pamunuan po ng Polytechnic University of the Philippines, among others, including po ang leadership ngayon
ni Secretary Angara sa Department of Education at ang pumalit po sa CHED, no, sa Commission on Higher Education, kay Chairman Popoy de Vera, ay dapat po ipagbawal at hindi kilalanin ang accreditation and recognition sa mga grupo kagaya po ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students, at magbigay po ng kaakibat na warning na mayroon pong serye at mga iba't ibang reklamo na umaabot na po sa 10 taon, iba-ibang kaso at iba-ibang biktima ng panggagahasa at mga karahasang sexual na ginagawa po nitong organisasyon ng Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization, and League of Filipino Students. Maliban po dito na dapat ipanawagan sa pamunuan ng Department of Education at sa pamunuan po ng Commission on Higher Education ang Senate investigation din po para mailantad at nang sa ganun mabubulgar po ang modus operandi ng panggagahasa at mga karahasang sexual na malaganap po na nangyayari sa loob ng CPP, NPA, NDF front organizations na ulitin ko kaya ko inuulit kasi kailangan po ito tumimo at nang sa ganun po maibulgar ang mga pangalan ng dinadaluyan ng mga recruitment papunta sa underground, sa Armado at sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at NDF. Una po yung Kabataan Party na pinamumunuan nga noon ni Raul Manuel at ngayon po si Rene Co. Abogada yata ito. At idinideny nila na malaganap. Pinagtatanggi nila na ito ay naging kalakaran na pinapalusot at kanilang kinokonsente ang malawakang karahasang sexual, pang-aabuso at pagsasagawa ng rape laban sa kabataang kababaihan na nare-recruit po sa loob ng Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students. Pangatlo po, ipinapanawagan natin sa kapulisan na dapat ipursu po at sa Department of Justice o NBI na mag-file ng kaso. Ang ulitin ko, ang sinasabi ko, rape is rape. Ngayon po, kailangan natin na ito ay panindigan. Kasi mga bully at mga hambog po itong grupong ito na kung makaalipusta at makaalimura sa ating mga leaders ng gobyerno na mga kagaya po ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, akala mo ang linis-linis nila. Kaya marapat lamang nahabulin sila ng mahabang kamay ng batas. Kaya warning po ito sa mga magulang, huwag po kayong pumayag na hindi maideklara na illegal o banned o ipinagbabawal ang pag-operate at pagpasok sa mga schools, sa mga barangay, sa high school lalo na, and even sa college, ang mga grupo at organisasyon ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. Ayun. At kung pwede po, magsampa ng kaso kriminal laban sa kanila kung sila ay patuloy na nagre-recruit under the ground of promoting and supporting the Commission of the Acts of Terrorism na nakasaad po sa ating Anti-Terrorism Law of 2021 at pati po sa terrorism financing. Ayun. Ito dapat ang mga issue at problema na inaasikaso. Bakit kasi binuboto pa yung mga walang kwentang party list, no? Karamihan dyan nagiging kumilected na rin sila, Joy Masbate, no? Kumilek po ang nagmamaniobra para makapasok sila mismo at ginagamit sila na attack dogs ni Martin Romualdez at nila Marcos laban sa mga Duterte. Fedge Kilantang, watching from Port Arthur, Texas. Ayun. Jeff Kilantang. Okay? Magandang gabi. Rog Selly Silangging. Magsimba daw sila ni nanay ko. Si mother ko at ang aking wife po ay every Sunday, magkasama po silang pumupunta sa church, no? Diyan lang po sa amin sa Suok sa Arevalo. Thank you, Langging. So ako po ay nalulungkot, ako po ay nagagalit, ako po ay nababahala sapagkat in 10 years time, hindi bababa sa 10 ang kaso ng rape, ang kaso ng pang-aabuso at panggagahasa sa loob po ng organisasyon na hindi lamang nagre-recruit pala ito ng kabataan para po sa magiging NPA sila kung hindi sila mismo ay pinagsasamantalahan. Okay? So kung maka-atake itong grupong ito kay Pangulong Duterte at mga pagbastos, akala mo napakabastos na ni Pangulong Duterte.
at kung makaatake at makipagsabwatan kay tanim witness senador, akala mo si Pastor Kibuloy na ang pinakamasama kung sila ay mangbastos, no? Yun pala, ang track record nila ngayon batay sa report ng Rappler at nakikita natin online at ang mga biktima na mismo nagsalita, mahigit 10 o marami pa ang kaso po ng kanilang panggagahasa, pagsasamantala at mga karahasang sexual na committed po ng leaders nila at kanila lamang inaariglo. At wala pong klaro na mga criminal filing of cases and prosecution para po makulong, mapanagot po sa batas ang mga grupong binanggit ni Ka-Eric na nagsisilbi pong daluyan ng front organizations ng CPP, NPA, NDF para magsagawa ng terorismo, magsagawa ng pagwasak at paninira sa ating bayan at mag-recruit ng kabataan at gawin po silang mga biktima ng karahasang sexual at mga pang-aabuso at pagsasamantala sa loob po ng organisasyon ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. Sana po mapakinggan natin na may mag-privilege speech na mga senador hinggil dito dahil sa House of Representatives ni Tambaloslos, wala na po tayong maaasahan pa doon. Sabi ni Juan Pantuha, kala mo malinis ang mga hayop. Sila palang gumagawa ng mga kamunduhan. Kayong mga kababuyan. O, galit na si Juan Pantuha. Thank you, Jo. Angeli Panteos, good morning ka Eric. Jay Smith, official, God bless and good morning, happy Sunday ka Eric. Koring Mundo, nandyan ka na. And Ben Dogwi and Daniel Go, good morning ka Eric. Erlinda 60, Mixed Vlog. So mahalaga po ito ang panawagan natin kay DepEd Secretary Sani Angara. Kung pwede po, i-declare kaagad ang pag-ban and then notice of warning na hindi po dapat payagan na pumasok at mag-recruit sa eskwelahan o sa mga paligid ng paaralan, pati sa DILG dapat notify po natin dapat ito, no? Dapat magpalabas ng notice of warning ang DILG sa lahat ng mga barangay officials at ang DepEd sa mga high school and elementary and sa college naman ang Commission on Higher Education para po mapangalagaan natin ang kaligtasan at ang dangal at ang katayuan ng kabataang mga babaeng mga napagsasamantalahan at sila po ay nagagamit sa karumal-dumal na mga pag-commit ng krimen kagaya po ng rape sa loob ng grupong ito. Okay? Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.